Hi guys! Welcome to my channel. This is Marcelo Malintin ngayon ay atin naman didiscusin ang people pleaser 12 signs. Paano itigil? Yun nga. Kasi nga, kalimitan ng mga taong people pleasers, napapabayaan na nila ang mga sarili nila. Nawawala na sila ng tiwala sa sarili nila at hindi na nila iniisip ang sarili nila. Iniisip na lang nila yung mga ibang tao. Kaya ito, didiscusin natin ang 12 signs kung anong masasabi mo na ikaw ay people pleaser. Hindi pwedeng kalimutan mo ang sarili mo na para pasayahin ng ibang tao. Hindi ka toxic pero toxic ka sa sarili mo. Number 1, mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Hindi mo dapat inuuna ang ibang tao para magustuhan ka. Yung kahit na dinadown mo na sa maraming tao para lang masabi na mas angat yung isa, di ba? Hindi mo kailangan gawin yun. Kailangan din naman, minsan ipagtanggol mo yung sarili mo. Number 2, gusto mong magustuhan ka. Yun nga, kaya nga people pleaser ka. Kung yun ang hinahangad mo, may stress ka. Magkaiba tayong lahat. Hindi lahat magugustuhan tayo. Kaya itatak mo sa isip mo, huwag mong ubusin ang enerhiya mo para lang magustuhan ka ng ibang tao. Number 3, oo ka lang ng oo. Hindi masamang tumulong talagang taong nangangailangan ng tulong. Minsan, pwede ka naman tumanggi. Hindi masama ang magsabi ng hindi. Pwede kang humindi kahit sa taong mahal mo. Pero kapag ikaw ang nangangailangan, wala silang pakialam sa'yo. Kaya ang sinasabi ko lang, pwedeng minsan naman umuo ka, minsan humindi ka rin. Hindi sa lahat ng bagay, natatakot kang humindi para hindi ka nila magustuhan. Number 4, inaako mo kahit hindi mo kasalanan. Kahit hindi mo kasalanan, ikaw pa ang nagsusorry. Hindi dapat ganun. Dapat ipinaglalaban mo ang sarili mo. Depende yun sa sitwasyon. Pero sa mga taong pleasure talaga, inaako talaga nila yun lahat. Pero kailangan mong baguhin yan kasi sarili mo ang pinababayaan mo. Sumasang-ayon ka lagi. Sumasang-ayon ka lang kasi kaya ayaw mong masira ang ideya ng iba. Pwede ka naman magsabi ng hindi ka sang-ayon at may ideya kang iba. Pero lagi ka sumasang-ayon para hindi sila mapahiya sa mga tao dahil depende rin sa ugali ng kaharap mo. Pero kalimitan, ganun yung mga taong napaka people pleasure. Kaya kung lagi mong tatandaan, ilagay mo naman yung sarili mo, paglaban mo naman yung sarili mo. Hindi mo kilala ang sarili mo. Masama ang tingin mo sa sarili mo. Naguguluhan ka mismo sa sarili mo. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo, magiging taong second hand ka lang. Means, madali kang mapaniwala ng taong sinasabi mo. Madaling kang mabilog. Dahil wala kang alam sa sarili mo. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, hindi mo hindi mo alam kung anong mission mo sa buhay mo. Kaya kailangan guys, kilalanin muna natin ang ating sarili bago tayo pagsalamuhan para hindi mabilog yung ating ulo. Pero dahil nga napaka people pleasure ka, yun tuloy ang nagiging effect sa'yo. Number 7, palagi ka nagbibigay. Hindi masama magbigay kung meron, pero kung nagbibigay ka para magustuhan, mali na yun. Hindi na sa generosity ang pagbibigay. Kala mo nakakatulong ka sa pagbibigay mo. Hindi ka nakakatulong, mas lalo mong isinasara ang utak ng mga tao. Pinatatamad mo sila, umaasa na lang talaga sila sa iyo. Hindi na sila gumagawa ng paraan para sila magkameron. Hindi na sila kumikilos dahil binigyan mo sila palagi. Binigyan mo motibo na may pagkukunan sila. Pinapagod mo ang iyong sarili. Pinapagod mo ang iyong sarili para mapasaya lang ang iba. Kahit pagod ka na, sabi mo, okay lang. Yan ang malaking kamalian. Unahin mo yung sarili mo bago ang iba. Kasi hindi tayo makakatulong sa ibang tao kung hindi tayo magiging okay. Ganun lang yun. Ayaw mo ng gulo, inako mo ng kamalian, hindi ikaw ang gumawa. Kailangan ka rin naman magsalita. Dahil hindi lagi ng mga kamalian lahat sa'yo. May mga kamalian silang hindi nila tinatanggap, pero depende rin sa sitwasyon. Pero bilang people pleasure ka nga, ayan yung nagiging epekto. Ayaw mo ng gulo, kahit hindi mo kasalanan, ikaw na lang ang umaakot. Takot ka sa iniisip ng ibang tao. Iniisip ng ibang tao sa'yo. Kung magpapa-apekto ka sa kanila, lalo ka nilang aapihin. Mahalaga magkaroon ng sariling pagpapasya. Maaaring magkaroon ka ng stress kung ang iisipin mo lagi
ay yung iniisip ng ibang tao. Huwag mo silang pansinin, isipin mo sarili mo. Ipinagtanggol mo ang taong nananakit sa'yo. Yung kahit ipinapahiya ka na, sinasaktan ka ng emotional o physical, ipinagtatanggol mo pa rin ang kagaguhan nila. Kasi mahal mo. Nagpapakamartir ka na lang, hindi ka lumayo. Hindi ka nakakatulong sa sarili mo. Huwag mo silang ipagtanggol dahil hindi sila karapat dapat ipagtanggol. Kaya yung bilang people pleasure natin, pagiging pleasure sobra natin, minsan apektadong-apektado ang ating sarili. Huwag nating hayaan na ang ating sarili ay mapabayaan dahil lang sa ibang tao. Atin ding ibalanse. May kinikimkim kang negatibong emosyon. Gusto mo magpasaya ka na lang ng ibang tao. Akala mo malilimutan mo mga sa loob mo, mas lalo mo lang dinigin ang negatibo mong puso. Kung sino pang nagpapatawa, siya pang maraming problema. Kaya kailangan tayo may pagsabihan tayo, yung malapit sa atin upang ang atin namang negatibong emosyon ay ating mapakawala at makahinga tayo ng maluwag. Hindi mo kailangan na kimkim nito. Pero dahil nga napaka-pleasure natin, ayaw nating mamumroblema yung ibang tao sa atin. Pero minsan, kailangan din naman tayo mag-share sa sa loyal nating kaibigan. At ayun nga, ito nga yung 12 na ikaw ay sobrang people pleasure na minsan napababayaan mo na ang iyong sarili. Huwag mong hayaan na sa pagiging people pleasure mo, mawala na yung pagiging respeto mo sa iyong sarili, yung pag-protect mo sa iyong sarili. Kailangan lagi mo ring iisipin sa lahat ng desisyon, andyan yung paano din mapapabuti yung sarili mo.